Warriors at saka Kings. So, Klay Thompson buzzer beater. So, kita na natin dito sa game na to yung size advantage nung Sacramento Kings, di ba? Luging-lugi yung Golden State pagdating sa rebounding, di ba? At obvious yung advantage sila is si Sabonis, di ba? Hindi rin nila mapigilan yung opensa nun. Every time kasi na hawak mo ng bola, kung hindi basket, foul. At syempre, dahil may size advantage nga, double team. Tapos, yung mga shooter sa labas, gumagana. Pero, ang nagpanalo dito sa Golden State is yung kanilang offensive firepower. Nakikita na natin yung halaga ni Chris Paul, no? Kasi pag oras na si Steph medyo lumamya o nagpapahinga, nandiyan si Chris Paul para mag-execute ng play. Pwede ring umupensa si Chris Paul ng sarili niya. So, nabigyan niya yung Golden State ng mga puntos at out of those pick and pop with Saric, di ba? So, dun pa lang malaking bagay na yun. At saka syempre, offensively, ilan na silang babantayan mo? Lahat yun threat na. Lahat yun mga threat sa perimeter. So, kahit lumamang ka na, hanggat nandyan yung mga shooter na yan, delikado ka pa rin sa Golden State. Yun ang nangyari. Nag-scramble yung defense ng Sacramento Di ba? Yun yung sinasabi ko. Yung itinira ni Klay Thompson is hindi naman 3-point shot yun. Mid-range jump shot. Di ba? Ang score is 101-100. Lamang yung Kings. Mid-range shot ni Klay Thompson, so naging 102-101. So yun yung final score, mid-range shot. Dinipensa nila yung tira ni Klay. So anong ginawa ni Klay? Pumasok sa loob, tumira, pumasok. So pag shooter ka, hindi ka necessarily dapat tumira sa 3 points. Kagaya ng, di ba, si Klay Thompson is isa sa pinakamagaling na shooter. Pero pinakita niya na hindi lang sa 3 points ka dapat shumot. Dapat may counter ka rin kasi yung close out sa'yo ng kalaban mahaba. So, papasok ka, mid-range, nire-respeto rin nila yung driving, yung slashing ability ni Klay Thompson. So, anong ginamit niya? Mid-range shot. So, yun yung pinapakita na hindi porket hindi 3 points, hindi ka shooter. So, yun lang po.